Ako si Daniel, di nyo kilala, pero ito ang nangyari sa araw ko. Magandang buhay! Maaga nga lang din pala ako nag-asikaso at nagluto ako ng maiulam namin ng jowa ko. Iwa ko lang din pala ng manipis at nilagyan ko ng crispy fry at tinimplahan ko lang din ng saglit at niluto ko na rin. Talaga namang niluluto ko pala yung ulam ng jowa ko, talagang natatakam na ako. Hiling ko nga sa mga nauulam kong gulay, wala na akong pakilasa. Talaga na pag nakikita ko yung mga ulam ng jowa ko, gusto kong kainin pero bawal sa akin. Ito palang nasa labas ng bahay namin na net, binawasan ko lang din ng konti at ilalagay ko dun sa halaman namin at nasisira kasi ng mga aso at binubungkal lang lupa. Ito kasi tinataniman kong lupa, hindi naman sa akin to, tinataniman ko lang talaga at dinudumihan kasi ng aso, kaya lagi nang may halaman to, hindi pwedeng wala at nadudumihan at mabaho sa umaga. Meron din pala ako nasirang kawali at ginawa ko na lang din taniman ng halaman, sayang din kasi. Nung nagdaang taon din kasi talaga ng pandemic, talagang nangulikta rin ako ng Sanseveria, kaya marami na rin ako iba-ibang klase. Kaya naisipan ko na lang kumuha ng bawat isang klase at pagsasamahin ko na lang dito sa kawaling ginawa ko at mukha rin naman maganda pag natapos. Halos nakikita ko rin kasi sa social media, talaga namang napakaswerte daw ng Sanseveria ngayon, kaya talagang nag-ipon din ako at nagpabuhay ako ng madami. Hindi rin naman sa pagyayabang, napakarami ko ng ganito at talagang namamatay lang sa araw at saka sa mga kalkal ng aso pag may tanim ako. Nakakapagtaka lang din talaga sa mga aso at kung bakit baga gustong gusto pa nila sa halaman, mga nagkakalkal at nasisira at namamatay. Wala naman sanang problema kung talagang tutulog lang yung aso, pero yung kalkalin mo at sirain mo yung halaman, talaga naman problema. Pagkatapos ko lang din pala mag-asikaso sa labas at makapamahinga, ito naman si Dior lumapit sa akin at nagpamasad ng tiyan niya. Halos talaga nung nagdaang taon, napakabihira ko lang din talaga mag-order ng mga Shopee, kaya ngayon lang din uli ako naka-order. Halos yung mga in-order ko lang naman din sa Shopee, gamit lang ni Dior at saka ibang gamit namin sa bahay. Kita din pala ako sa Shopee ng kulong ng dog, kaya in-order ko na lang si Dior at medyo kakaiba din kasi ang amoy niya paminsan-minsan, hindi rin kasi lagi pwedeng liguan. Napakamura lang din naman at halos nasa 60 pesos lang din. Nag-order din ako ng toothbrush ni Dior. Lumalaki na kasi siya, hindi niya ito gamitin. Yung maliit lang din yung magagamit niya kasi malaki yung iba, pang mga big breed. Pang malaking breed na siya. Bit din yung toothpaste niya, yung flavor. Yung lalagyan, liit ng laman. Pinaka-order ko lang ito. Yan, pinag-order ko lang ito. Balik ka na ng mga nilay ko. Kaya yung laki-laki yung kahon nito. Ha? Lower ni Dior. So, ilagyan. Kasi hindi natin pwedeng wala siya lalo pag maliligo. Okay naman yung kanya. Ay, sorry. Meron din siyang kasamang manual. Siyempre, alam na natin. Pwede na natin kailangan tumingin pa dito. Wow, ganda. Ganda ng color. So, hindi agad mag-ano siya masira. Pwede rin pala ito ilagay. Kulay white lang di pala in-order ko. Anong last kasi in-order ko kulay pink. So, paano naman pala ito? Siguro mamaya na. Mamaya ko yung misal kayo. Okay. Ay, ito pala in-order ng jowa ko. Ang daming katauhan namin. Pang Victorian pala namin. Buksan ko lang dito kasi yung pala nandito maganda. So, yan lang guys. Yung order namin. Mga kailangan na talaga. Bye! Ganyan ko muna guys kasi first time lang natin. Pangipin mo to. Unas ka. Ay, mami yan. Wala sa pagtutok-brush, hindi marunong. First time. Not bad. Oh, no. No. Not bad. Sit lang. Sit naman yan ha. Matututo ka din yan. Mang yan. Sila, Kada matututo ko na din. Papagupit tayo? Tara. Aalis din pala muna ako saglit at sasama ko si Dior at may pupuntahan ako. Bago ba nga kami umalis, nagpalambingan muna sa daddy niya at ayaw pang umalis at naglaro muna sila. May karamihan din pala ang dala ko, kaya sabi ko sa jowa ko, samahan muna kami maghatid kay Dior sa sasakyan. Medyo may kalayuan din kasi yung sasakyan namin sa bahay namin, medyo papasok pa. Kaya sabi ko sa jowa ko, hatid na lang kami sa sasakyan at ilagay niya sa unahan si Dior at dyan na lang muna siya. Hindi na lang din muna sumama ang jowa ko at iwan na lang daw sa bahay para hindi siya mainip sa pag-iintay sa akin, may aasikasuhin ako. Halos hindi pa rin kami nakakalayo at ito si Dior sa piniya, pinagsisira niya na at pinagkakagat. Pupunta din kasi ako ng bangko at ang sabi ko sa jowa ko, ipagugupitan ko na lang din muna si Dior at medyo mahaba na ang balahibo niya at nasa 4 months mahigit na rin naman siya. Talaga namang napakalago ng balahibo niya at pag nilalaro namin, hindi na namin makita ang mukha niya at mata. Ito ko na lang din pala sa dinala sa dating pagupitan ng isang Shih Tzu ko dati. Nagulat nga lang din talaga ako at nung pagpunta ko dito, hindi pa yung pangalan nila ngayon at nag-new management na daw sila.
Pagkadating ko lang din dito, kinuha na din agad si Dior. Tinanong lang din ako kung anong gupit daw ni Dior. Sabi ko kay kuya, huwag niyang kakalbuhin at babawasan lang niya yung baba ng paa niya at sa may muka. Sabi ko na lang kay kuya, paingatan na lang at first time lang din niya magpagupit. Habang ginugupitan din pala si Dior, pumunta na ako sa bangko at inasikaso ko na yung aasikasuhin ko at halos nasa ilang oras din ako nagintay. Sabi din naman ni kuya hanggang alas 6 daw sila ng hapon kaya okay lang. Nasa halos 2 oras din ako sa bangko kaya pagkatapos ko dumiretso na din agad ako kay Dior para kunin ko siya. Talaga namang na-excited na ako kung anong hitsura ng mukha niya at first time lang din kasi ko pagupitan si Dior. Medyo talaga nagwa-worry lang talaga ako pag pinapagupitan ko ang mga alaga kong aso at yung mga nababalitaan ko na nagkakasakit yung aso after lang mapagupitan kaya chinik ko na lang din muna si Dior bago ko kinuha. Pero alam ko naman dito sa pinagupit na ko kay Dior talagang mababait ang empleyado dito at talagang maaasahan. Pagkakuha ko nga lang din pala kay Dior, biglang lapit sa akin at kiss ng kiss sa akin. Taga naman pagkuha kay Dior, talagang ramdam na ramdam ko na kinakabahan siya at hindi pa kasi to sanay sa maraming tao. Buti na nga lang din at yung sinabi ko kay kuya na babawasan ay nasunod at maganda naman ang kinalabasan. Kailangan din talaga ni Dior magpagupit every 3 months kasi yung sa tenga niya nagkakamero ng balahibo at umiiba yung amoy. Saka yung sa may bandang paa nila talaga naman tinutubuan ng malagong balahibo kaya talagang pag nakayapak ng ihit talagang kakaiba yung amoy niya. Pagkalagay ko lang din pala si Dior sa sasakyan namin do sa kanyang bed talaga namang natulog siguro napagod din at kinakabahan kasi siya kanina. Ayan guys, hanggang dito na lang. Thank you sa panonood. Bye-bye!